Laureta's POV. Dito lang kayo maghintay ni Colton sa loob ng sasakyan. Matigas na bilin ko sa nagmamanehong si Gavin. 2 araw na ang lumipas simula nung mag-viral na interviews mula sa nagtatanggol sa akin. Unti-unti nang humupa at naway tuluyan ng matulukan ang issue. Kung may mambabatikos pa sa akin, ay iilan na lang at maagap naman na binabara nang sa hindi ko maipaliwanag ay dumarami ng sumusuporta sa akin. Dito lang naman talaga kami, si Gavin. 10 minutes will suffice, I think. Pahabol niya pa sabay parada sa sakyan na sa may parking area. Medyo tumalim ang tingin ko sa kanya. Nakita niya naman ito sa rearview mirror dahil nasa likod nila ako nakaupo. I'm going to break someone's heart, Gavin. It does not take only minutes. I need an hour. Bumuntong hininga siya. Fine. Binuksan ko ng pinto ng sasakyan at lumabas. Tiningnan kong kabuuan ng cafe kung saan naghihintay na sa loob si Max. Napagpasyahan kong kausapin na siya. Pumasok na ako sa loob at nahagip kaagad ng mga mata ko si Max na nakaupo na. Tumayo siya nang makita ako. Naglakad na ako papalapit sa kinakaroonan niya. Hi, bati niya at nagalaw ng upuan para sa akin. Naupo na ako sa tapat niya. Kanina ka pa ba naghihintay? Hindi naman masyado. Ngumiti siya at naupo na rin ulit. Nilapitan kami ng waitress kaya umorder na rin kami. Parehong kape lang naman ang inorder namin. Pasensya ka na't hindi ko madalas nasasagot ng mga tawag mo. Medyo okupado lang kasing isip ko. It's okay, agap niya. I totally understand because of your current situation. Nag-aalala lang ako. Bumalik na rin ang waitress dala ang 2 tasa ng kape. Matapos itong mailapag sa mesa ay umalis na rin siya. I had a talk with my mom. She agreed to give you your job back. Kung tatanggapin mo pa, pahayag niya. Salamat, pero hindi pa ako sigurado kung babalik ako. Ang dami na rin kasing nangyari. Siguro pag-iisipan ko pa. Take your time. Ano nga palang sasabihin mo? Ngumiti man siya ay may sakit naman na dumaan sa kanyang mga mata. Babaste din mo na ba ako? I'm sorry, Max. Sabi ko sa mahinang boses. I had it coming. Naramdaman ko naman yung simula nang bumalik ang ex mo. I was just hopeful. So, kinalabit ako ng konsensya at kahihiyan. Pasensya ka na't parang pinaasa kita. Pinatatagal ko pa talaga. Ayaw kong saktan ka pero mas lalo lang namang ayaw kong bitinin ka sa desisyon na walang kasiguraduhan. Banayad niya akong pinagmasdan. I don't want you to feel guilty, Laureta. Ako naman ang kusang umasa. Hindi naman porket pinili kita. Ako na rin ang pipiliin mo. Indulhente niyang sinabi. I won't lie to you and say that it doesn't hurt because it hurts like hell. Nahina man siyang tumawa ay nabasag naman ito sa huli. Kinuha kong kamay niya na nakapatong sa mesa. Pinisil ko to. Siguro, hindi lang talaga akong babaeng para sa'yo. May nakalaan pang iba na mas karapat-dapat sa napakalaking pagmamahal na kaya mong ibigay. Masakit ang pagngiti niya. I am not sure about that. You're the woman I want and wish for. Ikaw lang yatang mamahalin ko. Please, don't say that. You are capable of so much love, Max. Huwag mo sayangin niya sa akin. The others will be more than lucky to have your love. Pilit siyang tumango. Can I still talk to Colt? Aniya matapos ang ilang minutong pagiging tahimik. Agaran akong tumango. Of course you can. Anytime you want. Alam mo naman na gustong gusto ka nun. I'm glad that you're now happy, Loretta. Paus niyang sinabi. Even if it's not with me, I will always wish for your happiness. Even if it's with another man. Maluha-luha akong tumango sabay ngiti. Mas masakit pala ang pakawalan ng isang tulad niya na walang ibang ginawa ko hindi mahalin lang ako. Dahil sa nararamdamang sakit ay napagtanto ko na minahal ko rin pala talaga siya. Siguro hindi lang kasing bigat ng pagmamahal ko kay Gavin. Kapag sinaktan ka niya ulit, sabihin mo sa akin. Aniya sa mapaglarong tono, kinagat kong ibabang labi at sinabayan na siya. Bakit? Anong gagawin mo? I'm gonna finally kill him. Mahina ako natawa at medyo nawala ang bigat ng pasan sa dibdib.
Sa huling pagkakataon, bilang manliligaw ay nililigawan at uminom kami ng kape. Ngunit umaasa na bilang magkaibigan na hindi ito magiging huli. Dahil hindi ko yata kakayanin ng mawala ng isang mabuting kaibigan na tulad ni Max. Is he waiting for you outside? Si Max nang pareho na naming naubos ang kape. Oo, si Colt din. Napasulyap muna siya sa pintuan bago binalik ang tingin sa akin. Mauna ka na. I think seeing you walk away will finally make me realize na tinatanggihan mo na talaga ako. Pinalandas ko mga daliri sa hawakan ng tasang nasa mesa. Tinitigan kong kanyang mukha. Uuwi ka rin naman hindi ba? I think I'm gonna get drunk first. Max! Marahan siyang natawa. Banayad niyang pinagmasdan ng bawat sulok ng mukha ko. Pinasiling niyang ngiti sa mga labi. Kahit sa duloy ayaw niya talaga akong maalala. Mag-alala sa nararamdaman niya. Hanggang sa kahuli-hulihan ay pinamalas niya pa rin sa akin ang hindi makasariling pagmamahal niya. Go now. Marahan niyang sinabi. He's waiting. They're waiting. Nauna ako kay Max sa paglabas ng cafe dahil yun ang hiling niya. Ang makarating sa sasakyan ay huminga muna ako ng malalim bago binuksan ang pinto nito. Pumasok ako sa loob at hindi na nagulat nang makitang nakaabang na paglingon ni Gavin. Are you okay? Marahan akong tumango. Tinignan niya pa ako gamit ang naninimbang na tingin bago binalingan ang anak namin. Malalim ang hinugot niyang hininga na kumakaastay pinipigilan ito kanina. Alright, I'll be your slave driver for the day. Where to? Halo house! Listong tugon ni Colt, ngumisi si Gavin. Consider it done, little boss. Ganun nga ang ginawa namin. Kumain kami ng halo-halo na si Colton pa talaga ang naglalahad ng mga ricados. Kung umasal ay para bang expert na talaga. Sa labas na rin kami kumain ng pananghalian. Hindi naging madali sa amin ng mga naglipas na araw. Naging mainit ang usapan patungkol kay Gavin sa Senado. Hindi man aminin ni Gavin sa akin ang lahat, alam ko naman na nag-aalala siya sa magiging kahihinatnan ng kanyang posisyon bilang isang senador. Mula sa restaurant ay nagtungo kami sa isang sikat na malaking toy store. Hindi na ako nag-aalala pa sa publiko dahil kaibigan ni Gavin ang may-ari. Sinigurado niyang walang masyadong tao sa loob at parang kami lang ang eksklusibong nandoon. Can we buy it? Hiling na naman ni Colton habang tinuturong isang laruan na robot. Napabaling ako sa mga laruang bitbit ng bodyguard ni Gavin. Pinamili namin ang mga ito kanina pa. Ang dami na nating nabili anak. But I really like this one, nanay. Giit niya pa. Napalinga ako kay Gavin na nasa likod. Abala siya sa pakipag-usap sa kaibigang may-ari ng store. Sa itsura ng dalawa, mukhang masinsinan at seryosong kanilang pinag-uusapan. Let me have a look at the price. Sabi ko sabay hanap sa nakadikit na presyo nito sa ibaba nang matagpuan nito yung mabilis na nalaki ang mga mata ko. Ang mahal! 10,000! Ang mahal, Colt, anas ko. Wala tayong pera anak. Nagilty pa ako dahil kasabay ng pagsabi nito ay naalala ang 1 million na binigay ni Gavin sa bank account ko. Ngumuso siya at kinusot ang mata. But, marami ka na namang laruan hindi ba? Sa susunod na lang natin bibilhin ito. Hindi tayo dapat nag-aaksaya ng pera anak. Marahang pangangaral ko. Maybe I can return some of the toys I pick and have this instead. That way we can save money. Puno ng pag-asang kanyang pilit na pagtingin sa akin. Napakamot ako sa ulo, maski wala namang makati. I'm not even sure if we can save money. That is still very expensive, Colt. Muli siyang napasulyap sa laruan na tinaplos ang nakabalot na makapal na plastic nito. May problema ba? Si Gavin, na nasa likod ko na. Sa may pag-aalalang itsura ay binalingan niya anak namin. What's wrong, Colt? Kagad na binaba ni Colt ang kamay na nakahawak sa laruan at tinago ito sa likod. Malungkot siyang yumuko na parang nahuli sa isang kasalanan. Bumuntong hininga naman ako at hinarap si Gavin. Gusto niya kasi yung toy robot, sabi ko. Naningkit ang mga mata ni Gavin. Then take it. Sobrang mahal, Gavin, protesta ko. Nagpatuloy ako sa mas mahinang boses dahil nakatanaw sa amin ang kaibigan niya may-ari ng store.
10,000 para ito lang. It's fine, we can afford it. Kalmante niyang tugon, sabay kuha ng laruan. Inabot niya ito sa aming anak na malapad ng ngiti. Here son, do you like anything else? Gavin, you're spoiling him? Agap ko. Sa nangungusap na mga matay tinignan niya ako. Kung kaya ko rin namang ibigay ang lahat sa anak natin, bakit pa ako magdadamot? Napahilamos ako sa muka. Mukhang tatanda na ako nito kagad sa kakonsumisyon sa pagiging spoiler ng tatay ng anak ko. Marahan niyang hinawakan ang braso ko at hinapit ako papalapit sa kanya. Mistulan na niya akong niyayapos. Uminit ang pisngi ko dahil sa lapit namin lalo na at may mga ibang tao na naruroon at alam ko pinagmamasdan kami. Ginampian niya ng marahang halik ang aking sentido. Huwag ka nang mag-alala, our son is good boy. You've raised him a good person. Malambing niya sabi. Muli niyang sinulyapan ang anak namin na nakangisi ng pinagmamasdan ng laruan na hawak. Hindi mo alam ang sayang binibigay nito sa akin tuwing nakikita ko siyang nakangiti ng ganyan. Kaya kong ipagpalit ang mundo para dito. Honest niya. Pinilit kong kumalma ngunit tila ba nag-aalburuto naman ang damdamin ko sa ibang dahilan at hindi na sa pagtutol sa laruang binili. Emosyon na nararamdaman ko lang sa tuwing ganito si Gavin sa akin. Masyadong malapit, malambing, nabulabog kami nang tumunog ang cellphone niya dahil sa isa na namang panibagong tawag. Kunot-no niya itong dinukot mula sa bulsa at sinagot. Tahimik pa siya habang nakikinig lang sa sinasabi ng nasa kabilang linya. Nagtagpo ang kilay niya at binalingan ako. Nilayin niya ang cellphone mula sa tenga at dahan-dahan itong inabot sa akin. My secretary wants to talk to you. Puno ng pagtataka sa kanyang itsura. Tinatagan kong loob at tinanggap na ay naabot na cellphone. Eto nang hinihintay ko ngayong araw. Hello, si Loretta to. Mahina ho ng boses ko. Good morning po ma'am. Everything is set na po just like what you've requested. Alright, pupunta na ako. Binaba ko ng tawag at sinoli ang cellphone kay Gavin. What's going on? Aniya, nabakas ang kaguluhan. Ngayon yung interview ko. I thought we've talked about this the other day. Di ba sabi ko na okay lang naman na hindi ka na humarap pa sa publiko? Pagtutol niya. Naprotektahan mo na ako, Gavin. Ngayon, ako naman na magtatanggol sa'yo. Loretta, please, hayaan mo kong gawin ito para sa'yo. Giit ko. You told me to fight for us. Us means Colt, you and I. You have already defended Colt and I. Let me defend you. Namumungay ng kanyang mga mata. Alam mo minsan, akala ko sagad ng pagkahulog ko sa'yo. But here you are again. As always, keep on doing things that make me feel the hardest and deepest. Ang galing mo talagang mambola. Muli niyang malambing na hinawakan na magkabilang braso ko. Hindi naman ako nambobola. It's true. Tanungin mo pa si mama. Napangiti ako at parang may kumubaw na mainit na emosyon sa damdamin. Umalis na kami at umuwi ng bahay kung saan gagawin ng exclusive interview sa akin. Hindi ako nakaramdam ng anumang kaba. Naging panatag ako dahil na rin sa nakukuhang matibay na suporta mula sa mga mahal sa buhay. Upang maging mas komportable ay sa balkonahin ng bahay ginawa ang interview. Gaya na lamang ng hiniling ko, isang babaeng journalist ang kinuha. Ako mismong pumili sa kanya dahil naging idolo ko siya sa mga ulat niya patungkol sa woman empowerment. Advocate din kasi siya ng mga kababaihan. Pinili ko siya hindi dahil sa gusto kong kampihan niya ako. Pinili ko siya dahil alam kong sa matuwid ng kanyang panig. Gusto kong maging patas ang mangyayaring interview. Ayaw kong umangat, ayaw kong may maapakan. I am here with Miss Loretta Maxim Gutierrez for an exclusive interview. Ani ang nasa kamerang matalas na tingin. Binalingan na niya ako ng tingin. Good afternoon, Miss Gutierrez. Good afternoon din. First, I want to thank you for this opportunity, for trusting me with this exclusive interview. May dumaang pangunawa sa kanyang mga mata, ngunit agaran din naman itong bumalik sa pagiging matalas at tagos. Recently, your relationship with Senator Gavin Delfaro in the past had caused a media wildfire. Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ikaw ay nabansagang mapait siyang ngumiti. I am sorry to say this, Mistress.
What can you say about that label they've given on you? Napasulyap ako kay Gavin na nakakrus ang braso habang nakatayo lang sa tapat namin. Mistulang isang guard dog na nagbabantay. Kasabay ng pagigting ng kanyang panga ay ang pagtalim ng tingin. Binalik kong buong atensyon sa babaeng journalist. I will not deny the truth. Yes, I was Senator Gavin Delfaro's mistress 5 years ago. Matapang kong pag-amin sa napakalinaw na boses. I knew it was wrong. I was ashamed of myself. Critical niya akong tinitigan. Why come out and talk now? Ang issue ay malamang na mamatay lamang at maaari ka manahimik na lamang. Dahil gusto kong magsalita ng side ko. Gusto kong ikwento ang kwento ko. Dahil ba gusto mong ipagtanggol ang sarili mo? Hindi. Mabilis akong umiling. Alam ko naman na nagkamali ako noon. Inaamin ko to. Pero gusto ko lang na hindi nang ihusga ng iba sa buong pagkatao ko. Gusto ko rin na hindi ang nakaraang pagkakamali na yon ang maging larawan ng buong pagkatao ni Senator Gavin Delfaro. Nagtaas siya ng isang kilay. So, you are speaking right now to defend the senator. Gusto ko ma-intimidate sa kanyang mabibigat na mga tanong pero alam ko naman na ginagawa niya lang ang trabaho niya bilang isang mamamahayag. Oo, bakit naman hindi? Diretsahan kong sagot. Pinagtanggol niya ako sa lahat. Sa kabila ng maraming bagay na maaring mawala sa kanya, hindi siya natakot. Bakit may pagkakait sa kanya isang bagay na pinakakailangan niya ngayon? Do you still love him, Miss Gutierrez? Muli niya naman ako napasulyap kay Gavin. Mahinahon man siyang nakamasid sa akin, hindi naman nakalagpas sa paningin kong tila ba tensyon sa kanyang mga balikat na para bang pati siya'y nag-aabang sa isasagot ko. Yes, I do. Bulong ko na parang kay Gavin mismo ito sinasabi. Binalingan ko ang journalist. Alam kong mali ang mahalin siya noon. Kaya ako umiwas at lumayo. Kaya ako siya lubusang nasaktan. Pero siguro naman ang pagmamahal ko ngayon para sa kanya'y tama na. Pwede na. Marahan tumango si Miss Reyes. Namutawi sa kanyang mga matang pag-unawa. What can you say to the woman who, same as you, entered in a forbidden love? A mistress in the past? Tumitig ako sa kamera at ngumiti. Gusto ko lang sabihin na mali, gayon pa man, maaari mong isipin ito'y pag-ibig. Kung ito'y hindi tama, hindi ito magiging okay. Hindi ka magiging masaya, palagi may madilim na butas sa iyong puso at sa huli kakainin ka bilang isang babae. Hindi porket mahal mo, ipaglalaban mo lalong-lalo na kung alam mo naman sa simula pa mali na. Napatingin ako kay nanay, nakatayo na siya sa tabi ni Gavin. Alam kong pareho kaming nagkamali at nang natutunan namin dito. Hindi ko ipinagmamalaking ginawa ko sa nakaraan. Ang ipinagmamalaki ko ngayon ay ang aral na tinuro nito sa akin. Ito ang nagpapalakas sa akin bilang isang babae, bilang isang ina. Natutunan ko hindi masama ang pagkamali. Ang masama ay ang ipagpatuloy ang pagkakamali na yon. Hindi masamang maging mahina dahil ang kahinaan ang magpapakita sa iyo kung gaano ka talaga katatag na tao. Ngumiti ako kay nanay. Sa pinakamatatag na babaeng kilala ko, nginitian niya ako pabalik. Hindi pa huli ang lahat para magbago. Marahan kong sinabi. True love does not destroy bills. A righteous woman does not covet from another woman. She empowers, give that kind of love. Be that kind of woman. Nang matapos ang interview ay niyakap ako ng mahigpit ni nanay. Naghihintay naman sa kanyang likuran si Gavin. Niyakap niya rin ako. Nang makakalas ang yakap ay inilingkis kong braso, sa leeg niya tinitigan siya ng matagal. Tinitigan niya rin ako pabalik at mainit na hinawakan ng bewang ko. You never really fail to amaze me. For me, you're the strongest woman, ang bulong niya. I'm only strong because of you and this family. Ay wow, ang taray, PDA na yan. Parehas kami napapikit ni Gavin dahil sa narinig na matinis na pagtili ni Donita. Sabay kaming napalingon sa kanya at nakitang mukhang kararating niya lang yata. May bitbit siyang 2 bote ng wine sa magkabilang kamay. This calls for a celebration dahil tingin ko pang shut up interview na to the bashers nangyari kanina. Pagdadaldal niya pa. Umirap ako't kumalas na kay Gavin para harapin ng kaibigan. Ni hindi mo nga napanood ang interview at saka sabi ni Miss Reyes na baka sa susunod na araw pa yun ilalabas. Pinilitik niya ang kanyang dilat o umismid. Kilala ko ng tabas ng dila mo, Day. Hindi ko na kailangang marinig ang interview.
Mukha nina dahil alam ko ng mga makabagbag damdamin mong words of wisdom. Pang miss you. Shut up ng bashers doon, for sure. Naiiling na lang ako. O siya, pasok na tayo sa loob at nang magkaroon ng excuse para maglasing. Broken-hearted na naman kasi Akes, dagdag niya. Tinalikuran na kami tumakbang na siya papasok ng bahay. Na naman, sabit ko't sumunod na sa loob. Nasa likuran ko naman si Gavin. Ang isang braso niya ay mainit na kayapos sa aking bewang. Nahinto si Donita at bigla kaming nilingon. Dumapon tingin niya sa isang braso ni Gavin na mapag-angking nakayapos sa bewang ko. Tinaasan niya kami ng kilay. Ang sweet ha? Mamaya niyan magkaroon na ng kapatid si Baby Colton. Nasamid ako sa sariling laway. Napaubo ng oras. Mahina lang naman na natawa si Gavin sa likod ko ngunit hindi pa rin natanggal ng kamay. Nagpisay ng bakla at nagpatuloy na sa paglalakad papasok ng bahay. Pinagsaluhan namin ng maagang hapunan. Nag-inuman nga kami pero kalahati lang ng wine sa wine glass ang ininom ko. Si Gavin naman ang umubos nito para sa akin. Puno ng tawanan ng hapag dahil kay Donita. Tinutuon niyang sinabi na maglalasing dahil nag-request pa siya kay nanay ng isang case ng beer. May karami naman siya dahil balak din yata ni Ate Susan na maglasing. Para makaiwas sa inuman ay nagpaalam na akong aakyat ng kwarto dahil hindi naman talaga ako umiinom. Nabigla din ako nang magpaalam na rin si Gavin. Sabay kaming umakyat ng kwarto. Inaasahan kong nasa kama na si Colton at natutulog ngunit laking gulat ko na lang nang pagbukas ng pinto'y makitang wala ito sa loob. Maybe he went to his room. Paghula ni Gavin sa aking likuran dahil sa lapit na mukha niya sa bandang leg ko ay naamoy kong mainit na wine. Nag-init ako bigla, tumikim ako upang iayos ang sarili. Sige, puntahan ko lang. Alright, I'm just gonna take a shower, sabi niya. Lumabas ulit ako ng kwarto tinungong kwarto ni Colt. Binuksan ko ang pinto nito at tumambad sa akin ang paningin si Colton na mahimbing nang natutulog sa kanyang sariling kama. Wala sa sarili kong sinarang muli ang pintuan at naglakad na pabalik ng kwarto. Sa nagiinit na pakaramdam kahit na kaunti lang naman ang nainom na wine, ay binuksan kong pinto at pumasok sa loob. Kumalabog ang puso ko habang naririnig ang pag-agos ng tubig sa shower. Uminit ang pisngi ko nang maalalang sinabi ni Donita kanina. Makakatulog ba ako nito ngayong gabi? Nakaupo ako sa dulo ng kama habang hinihintay na matapos sa pagligo si Gavin. Tulala ako habang tinititigan ng digital clock sa ibabaw ng cabinet. Ang tagal niya namang matapos, bulong ko sa sarili. Tumayo na muna ako at kumuha na ng tuwalya dahil nagbabalak na maligo. Medyo mainit kasing pakiramdam ko at mukhang kailangan ng kaunting kaginhawaan. Nakakahiya naman kung presko si Gavin pagtulog. Tapos ako katabi niya. Dali-dali ako napailing sa maaaring patutunguhan ng naiisip. Napaigtad ako nang bigla na lang bumukas ang pinto ng banyo dahil sa paglabas ni Gavin. Mabilis na dumapon tingin ko sa katawan niyang hubad at tanging tuwalya lang na nakatakip sa ibabang parte. Klarong-klaro pa rin ang matipuno niyang katawan na nilalandasan ng mga butil ng tubig. Napakagat ako sa ibabang labi dahil sa nakitang korting V, pababat na tatabo ng umbok ng tuwalya. Uminit ang pisngikot muli na namang nailing. Epekto ba to ng wine? Where's Colt? Tanong niya. Nagising ang wisyo ko't mabilis na nag-angat ng tingin na ngayon sa kanyang mukha. Nakatulog eh. Sa kwarto niya. Nagtaka ako dahil sa biglaang pamamaos ng boses. Tumikim ako para mawala ito. Mababakas ang gulat sa kanyang mga mata. Napasulyap siya sa kama bago muling napatingin sa akin. Do you want me to sleep on the sofa downstairs? Ha? Magiging komportable ka ba doon? Napakamot siya sa kanyang pisngi. Pwede naman if you're not comfortable. Inaalala kong sofa sa ibaba ang tinutukoy niya. Nai-imagine ko magiging pwesto niya doon. Magmamaluktot siya. Mamamaluktot talaga siya para magkasya. Komportable naman ako nakasama ka sa kama. Mariin niya akong tinitigan. Gustuin ko mang magbaba ng tingin ay pinigilan kong gawin dahil baka isipin niya na pinagnanasaan kong katawan niya at sabik ako sa kanya. Teka nga, hindi ba? Kamutikan ko ng matampal ang sarili. Umangat ang sulok ng kanyang labi habang pinagmamasdan pa rin ako. You sure ha? You're blushing. Para ako isang teenager na maagap na dampi ng mga palit sa magkabilang pisngi. Ramdam na ramdam kong katotohanan sa kanyang sinabi
dahil sa init nito. Magbihis ka na nga kasi. Bahagyang tumaas ang boses ko. Mahina lang siya natawa at unti-unting naglakad patungo sa akin. Anong gagawin mo? Bawat paghakbang niya ay ang pagdoble naman ng lakas ng pintig ng puso ko. Napasunod ang tingin ko sa kanyang dila na pinalandas sa ibaba niyang labi. Mabigat ang ginawa kong paglunok. We just declared to the whole public our love for each other. Marahan niya sinabi, "Why become shy now? We already made love in the past." Gavin! Agap ko. Ang prangka talaga ng tabas ng dila niya. Mahina niya lang na tinawanan ng reaksyon ko at nagpatuloy sa paglapit hanggang sa nasa tapat ko na talaga siya. Namayani na naman sa aking ilong ang mabangong shower gel niya. Pilyo siyang umisit nagtaas ng isang kilay. Damit ko, inuupuan mo. Nanlaki ang mga mata ko't ngayon palang naramdaman ang umbok na inuupuan dahil sa mga damit niya. Humigpit ang pagkakakapit ko sa tuwalya at mabilisang tumayo na. Pinulot niya mga damit at hindi pa rin matanggal-tanggal ang kanyang ngisi. Magsha-shower na ako. Pagdedeklara ko sabay marcha patungo sa banyo. Dinig ko naman na mapanuksong halakhak niya. Mas tumagal pa ako sa loob ng banyo kaysa sa kanya. Pinakalma ko pa muna kasi ang sariling emosyon dahil siguro nabasa ng ulo ay medyo malinaw ng isipan ko. Nang makalabas na ng banyo, nadatnan ko si Gavin na komportable na nakahiga sa kama. Nakatihaya siya at nakapatong ang braso sa kanyang noo. Mukhang nakatulog na yata at hindi na ako hinintay dahil sa sobrang tagal ko naman sa loob ng banyo. Inayos ko ang nakatapis na tuwalya sa katawan at ang nakabalot naman sa buhok. Tinungo ko ng simpleng closet at naupo sa may tokador. Nagpahid ako ng lotion sa katawan at pagkatapos ay kumuha ng mga damit na susuotin. Pinili ko ang ternong seda na pantulog na spaghetti blouse at maiksing shorts na kulay blue-green. Hindi ako gumawa ng anumang ingay habang nagbibihis upang hindi siya maabala. Nagblower na rin ako ng buhok upang matuyo ito. Matapos magawa ang night regimen, ay nagtungo na ako sa kama. Parang mahimbing yata ang pagtulog ni Gavin dahil hindi na siya gumagalaw. Inayos kong kumot at dahan-dahan nang nahiga sa tabi niya. Napasinghap ako nang bigla na lang siyang tumagilid at niyapos ako habang nakapikit pa rin siya. Halos masubsob na ako sa kanyang dibdib dahil sa naging pwesto. Malalim ang ginawa niyang maginhawang pagsinghot. Ang bango talaga ng shampoo mo. Bulong niya, malakas ko siyang tinampal sa braso. Umayos ka nga. Pilyo siyang umisit unti-unting dumilat. Uulitin ko sanang malakas na pagtampal sa kanyang braso ngunit natigilan ako dahil sa nakikitang pamumungay ng kanyang mga mata habang tinititigan ang mukha ko. "Namiss kita, Loretta." Bulong niya sa paos na boses. Nagtagpo ang kilay ko sa sinabi niya. "Ha? Buong araw naman tayo magkasama." "I miss you like this." Malambing na bulong niya at mas sinigpitan pa ang pagkakayapos sa akin. "I miss your body lying next to me. Just like this. Just like how I want it."